Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Nelly Soto, nasa NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers upang talakayin kung ano po ang mga hakbang para tiyakin ang proteksyon at karapatan ng migrant workers at ang papel po ng NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers sector sa pambansang gawaing pampulisiya. Ma'am Nelly, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Alright. Well, ma'am, ano po ang ating mga isinusulong at mga hakbang na ginagawa para masiguro pong protektado ang karapatan ng ating mga migrant workers? So, sa ngayon, ang pangunahing ginagawa namin ay yung sa community, sa mga families, bilang isang organisador sa hanay ng mga migrant workers. So yun yung pangunahing ginagawa namin at isinusulong din namin na magkaroon ng mga migrants desk sa mga community, LGUs sa buong Pilipinas. Hindi lang dito sa NCR. Okay. So, kasi alam naman natin na halos buong Pilipinas ay may mga migrant worker. So kung magkakaroon sila ng problema, sino yung pangunahing tatakbuhan nila? At ang ginagawa namin hanggang dun sa barangay level. Kasi understand, sa mga barangay hall, may mga women's desk Women's yan. and children's So what you want is may counterpart para sa ating mga migrant workers Yes at po. mga OFW. Alright, bukod po dito sa pagsusulong nito pong migrant desk, ano pa po yung mga tingin yung kailangan pa ng ating pong mga migrant workers sa OFWs? Isa sa sinusulong din namin na bago mo palabasin ng Pilipinas yung mga migrant workers, i-equip mo na sila. Ano yung pupuntahan nila? Dapat na pag-aaralan. Hindi ito yung pupunta ka, may gustong puntahan, tapos pagdating doon, walang alam. Okay. So, yun yung isa. Pagandahin o ayusin yung pre-departure orientation seminar na binibigay bago umalis yung mga OFW. At isa sa hinihiling namin ay isama yung pamilya para maintindihan ng pamilya kung ano yung magiging kalagayan ng kanilang mga pamilya o OFW doon sa bansang pupuntahan. Pagdating po ba nila sa ibayong dagat, sa ibang bansa, ano po yung normaling mga problemang na-encounter na ating mga migrant workers na kung sana ina-orient ng maayos bago umalis ay hindi na po nangyari? Yung pangunahing problema nila, culture shock. Okay. Ang sumunod, ang isa doon ay yung working environment na ibang-iba dito sa atin sa Pilipinas. Napakahigpit ng patakaran, kalakaran pagdating sa ibang bansa. So, yun yung isang dapat natin tutukan ng ating pamahalaan para mapaayos sila doon, makasabay sila doon sa takbo ng buhay sa ibang bansa. Unang-una, yung bilihin doon, yung cost of living doon ay ibang-iba dito sa atin. Opo. Tapos pangalawa, nandiyan yung homesickness. Andyan din yung depression. Parang sabi nga, ang lagi nga namin sinasabi, di ba? Dapat it's a choice kung pupunta ka sa ibang bansa para magtrabaho. Choice mo. Hindi siya dahil may pangangailangan o necessity. Dapat choice niya na siya magiging OFW na paghandaan niya. Usually hindi ready talaga yung mga nagpupunta abroad. Tapos hindi rin sapat yung binibigay na orientation ng ating pamahalaan. So hindi siya gano'n. Kahit yung mga recruitment agency, hindi siya gano'ng sapat.
At sabi niyo dapat nga kasama yung Kasama pamilya, yung pamilya. dun sa orientation. Now, ma'am, pagdating naman nila doon sa ibang bansa, syempre ang target pa rin talaga natin is for them to go back to the Philippines at ma-reintegrate sa ating Yes po. lipunan. Papaano po natin nasisiguro na that is the end goal of our OFWs? Pagdating dun sa reintegration, ngayon pinag-uusapan siya, yung reintegration. Pero sa sa grupo namin, ang reintegration ay hindi dapat pinag-uusapan sa huli, sa dulo. Yung patapos na, paano na siya, pa-retired na siya. Dapat ito inuumpisahan bago pa lang makarating doon sa pupuntahan niyang bansa. Kasi sa reintegration, nandiyan ang pagpaplano. Ano na nga bang mangyayari sa mga kikitain mong pera? Kasi usually, ang nangyayari, nagkakaroon ng pagbabago on the part of nung OFW at saka ng family. Nandiyan yung tinatawag na pagiging materialistic. Mas uunahin yung luxury. Ngayon pag nagpunta yung ang bilin kagad niya, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng bagong iPhone. Yung mga ganun. So nauuna yung luxury instead of pag-isipan nila na ang pag-abroad ay hindi yan pambahabang buhay, merong expiration yan, ano na ang mangyayari sa iyo after mo mag-abroad. Kaya kailangan talaga involve ang lahat, Ang lahat. sa pagpaplano. Now, nabanggit ninyo yung mga kinikita. Financial literacy is also very important sa ating mga OFWs. Paano po natin sila na-equip nito? So, doon sa financial literacy, parang ngayon pa lang meron nang pero yung literacy na ituturo mo talaga na pa-budgeting, wala pa. Okay. Wala pa, hindi pa siya nagano. So sa part namin bilang isang NGOs, ang ginagawa namin, may mga community-based migrant families kami. Kami na mismo yung nag-initiate na ito yung mga dapat, ano ba yung mga basic needs? Ano ba yung dapat unahin? Yan. So, sa akin, may 4 akong isinusulong dyan. Yung economic security, financial security, educational security, at saka yung home security. So, yun yung sinusulong namin para maintindihan din ng mga pamilya na malaki yung needs para dito, hindi dapat unahin yung mga luxury na yung nasa commercial ngayon, yung mga nakikita sa diba, yung nakikita sa mga ibang tao na kailangan mag-advance ka rin, maging materialistic ka din. Okay. Tapos yung isa pa diyan, sabing ganun na bumibili ng mga alahas. Investment daw. Yun yung Sa paningin namin, sinasabi mo siyang investment dahil kikita ka, if ever. Pero kasi, hindi nga pagdating na naubusan ka ng pera, ibebenta mo, mas mababa pa dun sa binili mo, hindi ka rin kikita. Hindi rin siya investment. Parang nakaano lang siya na panagot kapag may pangangailangan. Alright, Ma'am Sanapsi, paano naman po natin nasisiguro na yung mga OFWs natin, saan man panig sila ng mundo, nakukuha po natin yung kanilang mga recommendations para po magmula sa kanila yung mga hinaing at ito po ay ma-actionan po ng mga kasama po natin sa NAPSI? Okay. So, sa NAPSI, dahil nga sa grupo ng mga migrants, so iba't iba kaming lugar na kinikilusan. So ginagather namin yung mga OFW, yung mga families, and then nagkakaroon kami ng mga talakayan kung ano ba yung mga nagiging problema or paano nila matutulungan kung wala silang problema, paano nila matulungan yung ibang tao. So may mga ginagawa itong mga nagbibigay ng information dissemination about migration, and then yung referral system, and then pagdating sa mga pangangailangan, ganun din yung mas more on
organizing yung mga hani ng mga OFW. And then ngayon kami naman yung magsusulong dito sa ano ng NAPSI. So kasama na nga diyan yung hinihiling namin na gawin ng basic sector ang hanay ng mga migrant worker. Okay. Alright, well ngayon po ay Migrant Workers Month, Opo. ang ngayon pong buwan ng Disyembre. Ano po yung mensaheng nais po ninyong iparating sa ating pong mga OFWs at ganoon na rin po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na ating pong katuwang dito po sa tinatawag rin natin mga convergence programs para po sa kanila? Okay. So dahil sineselebrate natin ngayon ang Migrants Month for OFWs and families, bilang representative dito sa NAPSI, ay nais namin na pagandahin pa yung programa, like yung reintegration program niya, talagang ituro ng maayos yung literacy program. So ituro ng maayos, bumaba sila dun sa level ng mga migrant worker. Hindi yung iilan lang. Usually marami rin kasing di ba, na hagdan-hagdan bago makarating dun sa pinakaibaba. Kasi hindi naman lahat ay nakakaranas ng magandang buhay pagdating sa hanay ng mga OFW. Ngayon, lang namin na makilahok yung mga migrant workers, yung mga families, maging tutukan nila yung kanilang pamilya, yung kanilang nasa labas ng ibang bansa para magkaroon sila ng constant communication, nagkakaintindihan sila. And then sa part ng government, bumaba sila dun sa level ng at pakinggan nila yung kulang na hindi nila nakakamit. Well, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa ating programa. Nakasama po natin ngayong araw si Council Member Nelly Soto mula po sa NAPSI Formal Labor and Migrant Workers. At ito, Ma'am Nelly, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.